Nababahala ang Pangulo sa mga ulat sa mga pahayagan na ipinatigil niya muna ang operasyon ng Maharlika Fund. Sabi niya, naghahanap lang daw sila ng mga paraan para pagbutihin ang organizational structure nito at mas maging perpekto pa ang Maharlika Fund. Hindi naman daw ibig sabihin na may mali rito, lalo na tuloy ang operasyon nito bago matapos ang taon. Tuloy pa rin ang kanyang presentation nito sa mga lider ng gobyerno at mga kumpanya sa Saudi Arabia. Taliwas ito sa memorandum na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12 na nagsasabing base sa direktiba ng Pangulo, sinususpindi muna ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act. Sabi sa memo, hindi muna ipatutupad ang IRR ng nasabing batas habang patuloy itong pinag-aaralan. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. We are, the organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. Samantala, tumungo si Pangulong Marcos sa Saudi Arabia para dumalo sa kauna-unahang summit ng mga lider ng Association of Southeast Asian Nations at Gulf Cooperation Council. Ang GCC ay kinabibilangan ng mga bansang Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates at Oman. Pag-uusapan daw dito kung paano pagbubutihin ang ugnayan ng mga bansa pagdating sa seguridad kasabay ng iba't ibang kaguluhan sa mundo. Hindi man nabanggit ng Pangulo pero sinabi ng Foreign Affairs Department noong isang araw na tatalakayin din ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Pag-uusapan din ng mga lider ang pagpapaigting ng kooperasyon sa iba't ibang sektor na makatutulong sa ekonomiya ng mga bansa kabilang ang Pilipinas. This summit will serve as an important platform for the Philippines to highlight the need for cooperation in energy and food security, logistics, supply chains, digital information, the free flow of goods, people, and services, as well as the enhancement and protection of the rights, of course, of our overseas workers. We will emphasize our advocacy for a rules-based international order to maintain peace and security, stability in our regions. Makikipagkita rin ang punong ehekutibo sa mga Pinoy roon, lalo na't isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat, ang Saudi Arabia. Rex Remitio, CNN Philippines.